Ito po, baka nalingat kayo at hindi nyo napansin. Ipaparinig ko po sa inyo ang opening statement ni Senator Amy Marcos, ang kapatid na nakakatanda ni Pangulong Marcos Jr. At sa akin pong opinyon, hindi lang ang gobyerno ang kanyang binabanatan dito, pati mismo si Pangulong Marcos na kanyang kapatid, na sa unang statement pa lang, naging bias na sa aking opinyon, na siya ay ayaw sa ginawa ng gobyerno at kanyang pinapaboran at mali daw ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan po ninyo itong kanyang statement na ito at kakaiba talaga. Ang tanong ng iba, talaga bang kapatid siya ni Pangulong Marcos? What's this? Yan ha, ayaw tuloy. Anong nangyari? Ayun. Ito po ang napanood ng buong bansa at ang tanging tanong, bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na, may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating Pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman, ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is... Ayan o, ang ginamit niyang lingwahe, kinaladkad. Hindi niya ba alam na mula 9 o'clock ng umaga hanggang alas 11 ng hating gabi na halos, ang matinding pakiusapan, matinding dialogue, matinding pag-uusap bago na isakay ng eroplano. Kasi kung kinaladkad yan, isang oras pa lang tapos na. So yung ginamit na lingwahe nitong si Amy na pagkaladkad daw ang ginawa kay Duterte, ay iyan ho ay fake news. Malinaw po na pinakiusapan, binasahan ng Miranda right, yan ho yung SOP, procedure kapag ho iniisyuhan ng warrant of arrest ang isang akusado o suspect ng officer, ng police officer, babasahan mo ng Miranda right para alam niya ang kanyang karapatan. Ginawa ang lahat eh. May warrant of arrest galing sa Interpol. Interpol hindi pwedeng tanggihan ng Pilipinas dahil tayo ay member dyan. Yun ho ang ginawa ni Pangulong Marcos sa implementation ng kanyang mga tauhan, Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police at saka Airport Management. Pero ang dating ho kay Amy na kapatid ng ating Pangulo ay mali at marahas daw. So nakuha pa sa drama. Opening statement pa lang. Pro Duterte na. So anong kahinat niyan at ano ang magiging resulta ng kanyang in aid of legislation na investigasyon or in aid of re-election. Yun ba yun? So, anong tingin nyo kay Amy Marcos? Bakit siya ganyan? Sa halip na, dati ko na sinabi, dapat siya yung kapatid na nangungunang tumutulong sa kanyang kapatid bago ibang tao. Pero ngayon, kabaliktaran, ang mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, majority ng mga Pilipino naniniwala, may respeto at sumusuporta kay Pangulong Marcos. Pero yung kanyang kapatid, totally ay kumukontra. Especially dito sa pinakahuling aksyon ng gobyerno against Duterte. Hindi man lang sinabi ni
Hindi mo lang yata naalaala ni Aimee yung grabing pagmumura, akusahan na bangag, akusahan na weak leader, kung ano-ano mga personal na batikos ni Duterte at mga Duterte kay Pangulong Marcos. Hindi man lang iniisip ni Aimee. Pinagbantaan ni Sara Duterte na ipapapatay ang Pangulo, ang Speaker of the House at First Lady sa oras daw na may mangyari sa kanya. Hindi man lang naiisip ni Aimee yun. Wala man lang siyang statement tungkol dyan sa mga pagbatikos, pagbabastos ng mga Duterte kay Pangulong Marcos. Tapos ito, sumunod lang sa batas si Pangulong Marcos, ang kanyang kapatid, kanya na hong kinukontra na para daw probinsya na tayo ng Netherlands o ng ICC. Di ba sinabi niya? Probinsya na ba tayo ng Hague? Parang gano'n na gusto niyang palabasin. Wow! Nung araw sinasabi ni Duterte, nung siyang presidente, okay lang tayo maging probinsya ng China. Walang sinabi si Aimee. Ngayon na wala naman sinasabi si Pangulong Marcos na tayo magiging probinsya ng Netherlands. Ngayon sasabihin niya, probinsya na ba tayo? Wow! Lahat kabaligtaran. Aimee, magising ka. Marcos ka Apelyido mo Marcos, bakit ganyan ang iyong mga batikos sa gobyerno ni Pangulong Marcos na iyong kapatid? Bakit ganyan ang iyong batikos sa gobyernong sinusuportahan ng mga Pilipino dahil sa isyu ng rule of law? At higit sa lahat, tamang proseso para mabigyan ng hustisya, dadaan sa paglilitis ang mga akusado dyan sa human rights issue violation. Bakit hindi mo iniisip ang 20,000-30,000 buhay na nawala ng panahon ni Duterte? Ngayon ay pinagtatanggol mo pa. Anong meron, Aimee? Anong meron? Anong kapalit ng ginagawa mong ito? Isinasakripisyo mo ang political career mo. Don't forget, Aimee, walang personalan, trabaho lang ito. Kandidato ka for senador this coming May election. 2 buwan na lang. Eleksyon na. Sa palagay mo, nakakuha ka ng boto dyan? Sa palagay mo ba, iboboto ka ng Marcos loyalist? Sa palagay mo ba, iboboto ka ng silent majority? Sa palagay mo ba, susuportan ka ng mga DDS? Ay, yung mismo mga DDS, ayaw sa'yo Wala kang tiwala Ano ba ang sinasabi ng mga DDS? Like Sal Panelo. Anong sabi? Lukuhin mo raw ang sarili mo, parang something like that. Hindi siya naniwala. Yung mga senador na identify sa mga Duterte, wala rin tiwala sa iyo. Saan ka pupulutin pagka ganyan? Well, bahala ka, ginawa mo yan. Tingnan natin after election. Kaya kayo, tayo, ng mga botanteng Pilipino, suportahan natin ang totoo na kakampi ni Pangulong Marcos. Kahit kadugo pa, kahit kapartido pa, kung may duda tayo, huwag nating suportahan. Suportahan natin ang totoong magmamalasakit sa bayan, totoong magmamalasakit sa Pangulo, totoong magmamalasakit sa rule of law. Yung kampihan kaliwat kanan, kumakampi sa mga akusado, kumakampi kung kanino nang walang malinaw na argumento, huwag nating kalimutan. Ang kapangyarihan nating lahat during election day ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat na senador, sino ang karapat-dapat na pwesto sa gobyerno, sino ang mga nag-a-apply na magtrabaho sa gobyerno, ang dapat nating suportahan. Mahalaga yan. Prinsipyo, katatagan, kinabukasan, nasa kamay ng botanteng Pilipino pagdating ng eleksyon sa Mayo. Malapit na po yan. Please like, share ng video ito.